Bringing hope the world over. Hope Channel. Isang pinagpalang araw po sa inyo lahat, mga minamahal po namin mga kaibigan at mga taga-subaybay. Kami po ay tunay na nagagalak sapagkat tayo po ay nagkasama-sama na naman dito sa programang Oras ng Pag-aaral. Ako po muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro, at dito po sa ating lalo pang umiinit na talakayan at napakagandang mga paksa ay makakasama na natin muli si Sister Lenny. Welcome Sister Lenny sa ating programa. Maraming salamat Pastor Ben. Ikinagagalak ko po kayong makasamang muli mga kaibigan sa pag-aaral natin ang napakagandang paksang kautusan ng ating Panginoong Jesus. Sa ating pong ika-6 na leksyon ay ating pag-aaralan ang paksang ang kamatay ni Kristo at ang kautusan. Sa leksyong ito ay ating makikita na ang kamatay ni Kristo at kung paanong nakaapekto ito sa kanyang kautusan. Pagkatapos po ng ating pag-aaral na ito ay ating pong maunawaan na ang kamatayan ng ating Panginoon Jesus ay hindi nagalis o nagpawalang bisa sa kanyang kautusan. Gayun din naman ating mabatid ang pangangailangan na magkaroon tayo ng tamang pakikipagrelasyon sa Diyos at sa kanyang mga kautusan. Kalakip nito ay tanggapin natin sa pamamagitan ng pananampalataya ang pagpapatawad ni Jesus sa ating mga kasalanan at ating ding unawain na tayo'y nakatayo sa sakdal na paningin ng ating dakilang Diyos. Bago po tayo magpatuloy, magandang ating pong muling anyayahan ng Banal na Espiritu na gabayan tayo sa ating pong gagawing pag-aaral ng kanyang banal na salita. Pangunahan tayo ni Sister Lenny. Manalangin po tayo. Ama namin banal na nasa mga langit, kami nagpapasalamat sa pagkakataong muling ito na inyong ibinigay sa amin upang pag-aralan ang inyong banal na salita. Pinupuri namin kayo, Panginoon, sapagkat tunay na kayo ay napakabuti sa amin. Ipinahayag ninyo ang inyong pag-ibig sa pamamagitan ng pagbibigay ng inyong mga kautusan sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa aming pag-aaral muli sa leksyong ito, sa sanligong na ito, ay aming inaanyayahan ang inyong banal na Espiritu na naway maging gabay namin sa pag-unawa ng inyong banal na salita. Tulungan ang bawat isa sa amin, Ama, buksan ang aming mga puso't isipan upang aming maunawaan ang inyong kalooban. Makita namin ang inyong kagilagilalas na pag-ibig sa bawat isa sa amin upang lalo kaming mapalapit sa inyo. At nang sa ganun, Panginoon, lumago ang aming kabuhayang espiritual, madama ang inyong presensya sa aming buhay, at nang sa ganun kami mahanda sa pagsalubong sa inyong muling pagdating. Patawarin, Ama, kami sa aming mga nagawang pagkakasala at pagkukulang. Ito po ang aming hinihiling sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat, Sister Lenny. At sana po sa pamamagitan ng leksyong ito ay maabot din natin ang mga mithi ng ating pag-aaral at tayong lahat ay lalo pang magkaroon ng lalo pang malalim na relasyon sa ating Panginoon. Sister Lenny, sa ating pong leksyon ay may mga naniniwala na ang kautusan o 10 utos ng Diyos ay inalis na matapos na si Jesus ay mamatay doon sa cross. Anong masasabi mo tungkol sa teolohiyang ito? Ang teolohiyang yan ay base sa mga sinulat ni Apostol Pablo na kung hindi natin uunawain ng maayos, ay tila baga ito ay negatibo o laban sa kautusan. Kaya mahalagang unawain natin ang mga sinulat ni San Pablo. At ang mga paniniwalang ito na ang kautusan daw ay napako na sa cross, ay base sa mga sinulat niya sa Efeso 2:15 at Colosas 2:14. No? Ngayon, bakit nga ba, ano nga ba yung sinasabi nilang napako sa cross? Siguro maganda, tingnan muna natin ang ilang mga pundasyon na mga paniniwalang ito bago natin sagutin ang katanungang iyon. Unang-una, kung ating babalikan ang ating nakaraang leksyon sa Matthew 5:17 at 18, pansinin natin na ang Panginoong Jesus ay nagsabi na siya ay pumunta rito hindi para sirain ang kautusan, kundi ganapin ito. No? At sa nakaraang leksyon, sa ika-4, ay atin ding nakita na kanya pa ngang pinalawig ang kautusan upang lalo nating maunawaan kung ano ang kahulugan nito. Ngayon, kung
kailangan pa ng Panginoong palawigin ito at palawakin ang ating pagkaunawa, ay bakit sasabihin ng marami na ito'y napako na sa krus? No? Ngayon, pangalawa pa, kung pag-aaralan natin ang konteksto ng mga sinulat ni Apostol Pablo sa mga aklat sa Bagong Tipan, pansinin natin na ang konteksto ng kanyang mga aklat, ang kanyang tinutuon ay ang hinaharap niya ay ang maling paggamit ng kautusan at ang pagsunod dito upang ang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Ayaw niya ng ganitong mga gawain. Bagkus ang kanyang idinidiin, ang kaligtasan ay matatamo lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. Na ano pa kanyang sinabi sa Roma 3:31, ang sabi pa nga niya, niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Bagamat idinidiin niya ang kautusan, ang pananampalataya, pero hindi niya binaliwala ang kautusan. Hindi niya binaliwala ang kautusan. Ngayon, kung ito ay napako na, kung ang kautusan ay napako na nung ang Panginoong Jesus ay namatay sa krus, ay bakit pinagtitibay pa nga ni Apostol Pablo ang kautusan? So makikita natin hindi lohikal ang teolohiyang ito sa mga nakasulat sa banal na kasulatan. Ngayon, kung hindi lohikal, ano ba talaga yung napako? Kasi nababasa naman talaga sa banal na kasulatan na may napako. Siguro maganda, Pastor Ben, basahin mo sa Colosas 2:14 kasi nga dito nang galing yung salitang yan. Tingnan natin, suriin natin ang tekstong ito. Okay, ganito wika sa aklat ng Colosas Kapitulo 2, talatang 14, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin, na hindi naayon sa atin, at ito'y kanyang inalis na ipinako sa cross. Pansinin natin, anong salitang ginamit doon? Ordinances. Palatuntunan. O sa Tagalog, palatuntunan. No? O ano ba yung mga ordinances sa palatuntunan? Ito yung mga kautosang seremonyal. Kaya malinaw sa tekstong iyan na ang napako ay hindi yung kautusan ng Diyos, kundi ang mga kautosang seremonyal. Na yung mga sinulat ni Moises. No? Yun ito ay napako na sa krus sapagkat ito ay ginanap ng ating Panginoon, ng buhay ng Panginoon. Siya yung naging sakripisyo at siya na rin ang naging saserdote at yun ay ginanap niya nung siya ay pumunta rito, kaya nga ito ay natapos na nung siya ay mamatay sa krus. Sama din sabi ay yung mga sinasabi na mga ipinako na sa cross, hindi ito yung 10 utos. Hindi ito yung moral law. Na si Pablo nga mismo ay siya ay nagpahayag na meron talaga mga ipinako sa cross. Pero hindi ang kautusan ng Diyos na nakapaloob doon ng Ten Commandments. Sister Glenn, sa ating pambungad na leksyon ay merong isang introduction na story na ibinigay na meron isang babae na nagdadrive at hinuli siya ng pulis dahil sa over speed limit. So, kinuha ang kanyang lisensya at pagkatapos ay tiningnan muna ang kanyang record at may nagbalik siya doon sa babaeng nahuli niya at ang wika niya ay, Miss, para makalibre ka na sa parusa ng overspeed limit at sa susunod na hindi ka na uli mahuli pa, tanggalin na lang natin ang batas ng overspeed limit. Ito yung maaaring nakakatawa, subalit ito yung punto rin ng ating leksyon na kuminsan para bagay sasabihin natin, para wala na lang makasalanan at parang wala na magkasala, ay di tanggalin na lamang natin ang kautusan ng Diyos. Pero hindi ito, sabi mo nga, hindi ito yung logical. Sapagkat ito yung mga ngahulugan na kung tatanggalin ang kautusan ng Diyos, ay maaari itong magdala ng kaguluhan. Sapagkat alam natin, ang pundasyon, pinag-aralan natin noong una, ang 10 utos ng Diyos, ang pundasyon ng kaharian ng Diyos. So hindi ito maaaring alisin na kung paano ang Diyos ay magpakailanman, ang kanyang kautusan ay magpakailanman din. Pero yung meron din mga utos na binabanggit sa Biblia, ito nga sinabi mo ng mga kautusan ni Moses, ito yung mga ipinako dahil hindi na para sa ating panahon. Dahil ang kaganapan on ay ginawa na ng ating Panginoon Jesus. Subalit hindi kailanman ang 10 utos. Okay, sa ating pong pagpapatuloy ng ating pag-aaral, sa Roma Kapitulo 7 naman ay may binabanggit na patay sa kautusan. Ito isa rin sa mga kaisipan pa na ginagamit na iba. Kita nyo, patay na ang kautusan. Pero gusto kong bigyan ng magandang paglilinaw. Ang binabanggit dito ay patay sa kautusan.
Ano ba ang kahulugan nito at ang aral na dinadala sa atin na narito sa Aklat ng Roma Kapitulo 7? Ang ganda pakinggan, ano? Parang ang lalim. Patay sa kautusan. Siguro, Pastor Ben, basahin natin para lalo nating maunawaan ang talatang 1 hanggang 6 sa Kapitulo 7 ng Roma. Okay, ganito ang wika sa Aklat ng Roma, Kapitulo 7, talatang 1 hanggang 6. O hindi ba ganinyo nalalaman, mga kapatid, sapagkat nagsasalita ako sa mga taong nakakaalam ng kautusan, na ang kautusan ay nagahari sa tao samantalang siya'y nabubuhay. Sapagkat ang babae na may asawa ay tinali ng kautusan sa kanyang asawa, samantalang ito ay nabubuhay. Datapwat kung ang asawa'y mamatay, ay kalag na sa kautusan ng asawa. Kaya nga kung samantalang nabubuhay ang asawa, siya'y makikisama sa ibang lalaki, siya'y tatawaging mangangalo niya. Datapwat kung mamatay ang asawa, ay laya na siya sa kautusan. Ano pat, siya hindi na mangangalo niya, bagamat siya'y makisama sa ibang lalaki. Gayon din naman, mga kapatid ko, kayo'y nangamatay rin sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo, upang kayo'y makisama sa iba, sa makatuwid bagay doon sa nabuhay na maguli, upang tayo'y magsipagbunga sa Diyos, sapagkat nang tayo'y nangasalaman, ang mga pitang salarin na pawang sa pamamagitan ng kautusan ay nagsigawa sa atin mga sangkap upang magsipagbunga sa kamatayan. Datapwat ngayon, tayo'y nangaligtas sa kautusan, yamang tayo'y nangamatay doon sa nakatatali sa atin. Ano pat, nagsisipaglingkod na tayo sa panibagong espiritu at hindi sa karatihan ng sulat. Maganda. Siguro, maganda, Pastor Ben, para ating lalong maunawaan ito, ay himay-himayin natin ang kabuuan ng 1 hanggang 6 na talata. Kung papansinin natin sa talatang 1 hanggang 3, si Apostol Pablo ay gumamit ng isang paglalarawan na ginamit niya ang kautosang kasal upang ipakita ang kautusan sa buhay ng isang Kristiyano. Ikaw, Pastor Ben, ikaw ay isang pastor at ikaw ay marami nang nakasal, no? Mas maganda siguro ay iyong ilarawan sa amin, ano ba talaga ang sinasakupan o kapangyarihan ng kautosang kasal? Ang kautosang kasal ay nakapaloob dito yung ang kasalan ay panghabang buhay. Ibig sabihin habang si lalaki at si babae na sila'y pinagsama sa tinatawag na batas ng kasal o kautusan ng kasal, ay sila'y magsasama habang sila'y nabubuhay. Isa yun sa mahalagang batas na kinikilala natin. Bukod pa rito, ang kasal ay may bisa samantalang sila'y nabubuhay. Ibig sabihin, pag namatay isa, lalaki o yung babae, ay magiging malaya ng isa. Ibig sabihin, malaya na siyang makapag-asawa ng iba sapagkat namatay na ang kanyang asawa. So ito ilang sa mga mahalagang mga panuntunan na kailangan naunuan ng mga kinakasal din. So nasisira lang ang kautusan ng kasal kapag ka namatay ang isa. Tama yun. Yun ay isang mahalagang prinsipyo na kaya nga kapag ka namatay ang asawang lalaki o asawang babae, ay kuminsan naroon ng mga biroan na sabi, di pwede ka makapag-asawa ng muli. Ibig sabihin ay nakalaya na kasi siya sa batas ng kasalan. Okay. Dahil nawala na yung kanyang naging kasumpaan sa kasal. Dito makita natin kapag ang asawang lalaki ay namatay, ay hindi na makapag-ahari pa sa babae ang kautusan ng kasal. Dito pumapasok ngayon yung sinabi ni San Pablo na siya'y patay sa kautusan at hindi na makapag-ahari sa kanya ang kautusan. Kasi nga namatay na yung kanyang asawa, ay di wala nang bisa ngayon sa kanya ang kasal. Pero isang mahalagang punto rito ay kung mamatay ang asawang lalaki o ang asawang babae, ay malaya na ang isa. Pero hindi nangangulugan, wala nang bisa ang kasal o ang batas ng kasalan. Ibig sabihin nito ay yung ibang mga lalaki, ibang mga babae, ibang mga tao na gustong pumasok sa kasalan, nananatiling umiiral ang batas ng kasalan. Hindi nangangulugang dahil mayroong namatay, wala nang batas ng kasalan. Meron pa rin. Ito'y nananatili pa rin. Maganda ang paglalarawan ng kasalan, ano? Pero kung ating ginamit ni Apostol Pablo ito bilang paglalarawan, di ba? I-relate na ngayon natin, i-ugnay na natin ngayon sa kabuhayang Kristiyano.
Sa paglalarawang ito, ang babae ay ang bayan ng Diyos. Ang lalaki, ito ang kaharian ng kasalanan at kamatayan. At kapag sinabi natin kasal sila, ang ibig sabihin, sila ay bound by the law. Sila ay nasa ilalim ng paghatol ng kautusan o kautusan ng kasal sa paglalarawang yon. Kaya nga, ang sinasabi natin, sila ay nasa ilalim ng paghatol ng kautusan kapag ka ang bayan ng Diyos ay nakakasal doon sa kasalanan at kamatayan. Ngayon, kapag namatay ang paghari ng kasalanan at kamatayan, no? Anong ibig sabihin nito? Yung kamatayan at kasalanan ay sinasagisagan ng lalaki, ano? Kapag ang lalaki o ito ang kamatayan o kasalanan ay namatay, ang ibig sabihin nito, tayo bilang bayan ng Diyos ay patay na sa kautusan. Anong ibig sabihin na patay na tayo sa kautusan? Tayo ay wala na sa paghatol ng kautusan. No? Maganda siguro, Pastor Ben, basahin mo sa talatang 4 uli. Kasi magandang sinasabi ni Apostol Pablo doon. Okay, 7:4. Okay, ganito ang wika sa Aklat ng Roma, Kapitulo 7, talatang 4. Gayon din naman, mga kapatid ko, kayo'y nangamatay rin sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo, upang kayo'y makisama sa iba, sa makatidbagay doon sa nabuhay na maguli, upang tayo'y magsipagbunga sa Diyos. So, meron din itong binabanggit na kung namatay na yung lalaki, ay di malaya na ngayon si babae na makapag-asawa. At maaari na siyang sumama at sa leksyon ito binabanggit, malaya na siya ngayon makapag-asawa sa ating Panginoong Sus. Tama yun, Pastor. At kung papansinin natin, ang paglakip ng mananampalataya sa kamatayan ni Kristo sa krus ay nagpalaya sa Kanya mula sa paghatol ng kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Kaya nga, sa Kanyang pagkikipagrelasyon sa Panginoong Jesucristo, nung siya ay nagpakasal kay Panginoong Jesus, at nang si Jesucristo ay nabuhay na maguli, ang kasalanan ay nawalan na ng kapangyarihan sa Kanya. Hindi na makapaghahari sa Kanya ang kasalanan. Dito rin ay malinaw natin makikita na ang patay sa kautusan o dead to the law ay tinutukoy ang Kristiyano na ang kanilang datihang pagkatao, no? Old men, ay napakong kasama ni Jesus sa krus. So, ang namatay ay yung datihang pagkatao na ito yung hindi nagpapasako sa kalooban ng Diyos. Ito yung sarili mo na makasalanan, na may kahiligan sa kasalanan. Ito yung old self, o old man. Maganda siguro, Pastor Ben, basahin mo sa Roma 6:6 hanggang 8. Ganitong wika sa Roma Kapitulo 6, talatang 6 hanggang 8, na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa cross, upang ang katawang salarin ay magiba, at nang sa gayoy huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan, sapagat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Datapwat kung tayo nangamatay na kalakip ni Kristo, ay naniniwala tayo na mga bubuhay naman tayong kalakip niya. Malinaw, di ba? Napakalinaw. Kaya malinaw diyan, makikita natin na ang namatay ay hindi ang kautusan, kundi ang datihang pagkatao. So napakalinaw dito sa ating pag-aaral na binabanggit. Marami kasi mga Kristiyano ngayon na nagsasabi na ang namatayin ka ay yung kautusan ng Diyos. Ang namatay yung 10 utos ng Diyos. Pero malino sa ating binasa na ang namatay dito ay hindi ang kautusan, kundi ang datihang pagkatao. At ngayon ay maaari na siyang makilakip kay Kristo at ang siya ngayon ay sumunod na sa kautusan ng ating Panginoon. Maliban po doon, Pastor Ben, hindi lamang may namatay na dating pagkatao, kundi meron ding kapanganakan ng new man o bagong tao, no? Pansinin mo, basahin uli natin doon sa pansinin natin sa Roma 6:3 at 4, may sinabi doon na sinasabi na bagong tao. Ano sinabi doon? Ulitin nga natin. Ganito umika sa Roma Kapitulo 6 talatang 3 at 4. O hindi ba ganyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kaniyang kamatayan?
tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. So binabanggit dito ngayon yung kamatayan ng old man, at yun ay naganap sa pamamagitan ng bautismo. Pero sa bautismo rin yun ay pinapahayag dito, yun din ang lugar kung saan muling ipinanganak ang isang bagong katauhan naman. Panibagong buhay. Panibagong buhay. Nauwi ka nga kung paano si Jesus ay muling nabuhay, gayon din naman ang isang mananampalataya, namatay na siya sa dati niyang katauhan at ngayon isa na siyang bagong nilalang kay Kristo Jesus na ating Panginoon. So dito makita natin ngayon, ang taong namatay ay di nakalaya siya sa kautusan. At yung sa comparisong binabanggit ni Pablo tungkol sa kasalan, ay kung namatay na ngayon ang isang kapartner, ay di malaya na siya. At ngayon ay maaari na siyang makipag-asawa sa iba, o sa kalagayan dito ay tinutukoy, pwede na siya ngayon lumakip kay Kristo. Tama. Napakaganda. Sapagkat sa paglakip natin sa Panginoong Jesus, sa pagpapakasal natin sa Panginoong Jesus, na wala ng bisa ang kasalanan at kamatayan sa atin. So sa ibang salita, sa ating pag-aaral, binabanggit na ang mga nabautismohan kay Kristo ay patay na sa kautusan. Ibig sabihin, kung sa kasalan pa, hindi na siya hahabulin ng batas ng kasalan. Kasi patay na eh. So, gayon din naman tayo, hindi na tayo hahabulin ng kautusan sapagkat tayo namatay na. Ibig sabihin ng hahabulin, yung kaparusahan nito ay hinahabol tayo dahil tayo nagkasala. Pero dahil namatay na tayo kay Kristo, sa pamamagitan ng pagkakabautismo, wala nang kapangyarihan ngayon sa atin ang kautusan. Dahil tayo ngayon ay nakikristo na. Pero hindi nangangulugang wala na ang kautusan. Ang kautusan ay nananatiling umiiral. Subalit sa mga namatay na kay Kristo, ay wala nang, hindi sila hahabulin ng kabayaran ng kasalanan. Sapagkat nalabag ng tao ang kautusan, kaya hinahabol siya ng kautusan. Pero dahil ang tao ay namatay na, ay hindi na siya hahabulin ng kautusan. Dahil siya nakikristo na ngayon. Papaliwanag po natin ito na mas malalim sa mga susunod na leksyon. Sapagkat ang biyaya ng Panginoon ang siyang pumupuno. Yeah, at nabanggit mo nga, pumupuno, na ibig sabihin ay gaano man kalaki ang kasalanan, higit na mas malaki ang biyaya ng ating Panginoon. Okay, pagpatuloy natin. Sa Roma Kapitulo 8 naman, ay puntahan natin, mayroong binabanggit naman dito na kautusan ng kasalanan at kamatayan. Ano naman ang kahulugan ng mga ito? Alam mo, talagang ating pag-aaral sa linggong ito, talagang sabihin natin na mayaman sa mga makahuhulugang mga salita. Pero ito rin naman yung mga salita na kuminsan ay madalas ay nabibigyan ng ibang kahulugan. Hindi maunawaan ng marami. Hindi maunawaan at nagagamit nga sa maling kaisipan o maling aral. Nakagaya ng kababanggit lang naman natin kanina, ay pag sinabi patay sa kasalanan, ang patay sa kautusan, ay para baga ang dating wala na kautusan. Pero kung ating pag-aaralang mabuti, hindi ganun ang tinuturo. Ngayon, ganun din ang binabanggit dito sa Roma Kapitulo 8. Binabanggit yung kautusan ng kasalanan at kamatayan. Ay, ano bang ibig sabihin nito? Siguro, Pastor Ben, basahin muli natin sa mga talatang 1 at 2 ng 8. At na makikita natin dun kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Ganitong wika sa Roma Kapitulo 8, talatang 1 at 2. Ngay wala ng anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus, sapagat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. So narito nga yung pagkakabanggit ng kautusan ng kasalanan at kamatayan. Ang mga talatang ito ay ginagamit din ng mga iba na sumisira sa kautusan ng Diyos. Na sa nasabi nila ay, kita nyo may dalawang klaseng kautusan dito. Ay, kasi sabi nila na magkalaban. Ano yung mga dalawang kautusan na yon na binanggit sa binasa mo? Ay, kautusan ng buhay at kautusan ng kamatayan. Yan. Para bagang mayroon dalawang magkalabang batas dito, kautusan. Kabaliktaran naman talaga ng buhay ang kamatayan, di ba? Kautusan ng buhay at kautusan ng kasalanan at kamatayan. Na tila baga talagang magkabaligtad sila, no? Gayunman, kung ating susuriin ang konteksto ng Kapitulo 8 ng Roma, ating mauunawaan kung ano talaga ang tinutukoy dito na kautusan.
Ang mga talatang ito ay ginagamit ng ilan upang siraan ang kautusan. Kung ating babasahin ang mga talatang ito na hiwalay sa kanyang pinakamalapit na konteksto, ay para bagang may dalawang magkalabang kautusan. Una ay ang kautusan ng buhay, Oo. at ang pangalawa ay ang kautusan ng kasalanan at kamatayan. Na para bagang magkabaliktad, di ba? Sapagkat ang buhay ay kabaliktaran ng kamatayan. Gayunman, kung ating susuriin ang mga susunod pang talata, hindi naman talaga kautusan ang naiiba dito, kundi ang kaibahan ay nasa tao. Nasa buhay ng tao, bago at pagkatapos natanggapin niya ang Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, yung buhay na bago siya naging mananampalataya at yung buhay na siya tumanggap na sa ating Panginoong Jesus. Kaya kung ating papansinin ang mga susunod na talata, sa talatang 4 at 5, nilalarawan doon ang taong lumalakad sa laman at yaong mga nabubuhay sa Espiritu. At pag pinagpatuloy pa natin sa talatang 6 at 7, makikita natin doon ang pagkakaiba ng taong may kaisipang laman o carnally minded at kaisipang spiritual o spiritually minded. Doon natin yan sa 6 at 7 mababasa. Sa mga talatang ito, ating mauunawaan na sa ating pagtanggap kay Kristo, ay tayo ay nabubuhay na sang-ayon sa Espiritu. Napakaganda, di ba? Oo, tama yan. Kaya makikita natin, hindi naman talaga pinag-iba ang kautusan. Ang tinalakay ni Apostol Pablo ay ang buhay ng tao. Yung bago, na siya ay masama pa, at nung pagkatapos, natanggapin niya si Jesucristo, na siya ay naging mabuting tao na banal at matuwid sa harapan ng Diyos. At sa kanyang kalagayan, nawawala na sa atin ang kapangyarihan ng kasalanan na nagbubunga ng kasalanan at kamatayan. Kaya nga ito itinawag na kautusan ng kasalanan at kamatayan. Yan, doon ang galing ang salitang yan. Sa halip, ating tinatanggap ang banal na Espiritu, no? Na nagbibigay naman ng buhay at kalayaan. Okay, Sister Lanin, dinin mo mabuti na may dalawang uri ng buhay. Ano? Yung buhay bago pumasok ang ating Panginoon at yung buhay na siya nasa Panginoon na. Pero yung binanggit mo kanina, meron ba talagang dalawang uri ng kautusan? Kung ating papansinin, ang sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 7 hanggang 13, tungkol sa gawain ng kautusan, makikita natin, ang gawain ng kautusan ay nakadepende sa uri ng tao kung saan ito iniuugnay. Bakit natin titingnan ito yung gawain? Sapagkat kanina nasabi natin kautusan ng buhay at kautusan ng kasalanan at kamatayan. Ito ay mga tinawag na mga salitang tinawag sa kautusan sapagkat sabi nila ito ay nagbibigay ng kamatayan. Ito ay gawain niya. Yun naman isa, kautusan ng buhay sapagkat gawain niya magbigay ng buhay. Ngayon, tingnan natin kung ating uunawain ang Roma 7 hanggang 13, depende ito sa pinag-uugnayan sa uri ng taong pinag-uugnayan ng kautusan. Tulad din naman ng kutsilyo. Ito ay ginamit sa ating leksyon. Yung kutsilyo, kapag ito ay hinawakan ng isang doktor para operahan, alisin ang cyst o bukol ng isang tao sa kanyang katawan upang siya'y gumaling, ito ay ginagamit sa pagdugtong ng buhay, pagbigay ng buhay sa isang pasyente. Sabalit kapag ang kutsilyo ay ginamit ng isang kriminal, ito ay gagamitin niya sa pagpatay. So makikita natin may dalawang gamit, yung isang uri ng bagay na sinatawag nating kutsilyo. O sa maling sabi, ang tinutukoy mo rito ngayon, yung kautusan ng buhay at saka yung kautusan ng kautusan at kamatayan ay isang kautusan. Pero meron silang magkaibang gamit. Depende sa paggagamitan na tao. Kapag ginamit ng isang taong mabuti, ay di ito'y mabuti. Pag ginamit ng masama, ay di gagamitin sa kasamaan. Si Apostol Pablo mismo ay inilarawan niya ang kautusan ng dalawang magkabaliktad din. Kung papansinin natin ang Roma 7:12, anong sinabi niya tungkol sa kautusan? Yung binanggit niya na ang kautusan ay banal, matuwid at mabuti. Pero sa 8:2, anong sinabi niya? Dito ngayon pumapasok yung ito'y kautusan ng
kasalanan at kamatayan. So, sa malinsabi, ang tinutukoy dito iisang uri ng kautusan. Pero magkaiba siya ng naging pagkakalapat sa tao. Pansinin natin, ang Diyos man ay naghihiganti rin, pero Diyos siya ng pag-ibig. Dahil ba sa ang Diyos ay naghiganti, siya na ay masama? Ganon din ang kautusan. Dahil ba ang kautusan ay nagamit sa paghatol, yan na ay masama? Ang sabi ni Apostol Pablo sa Roma 7:7, anong sinabi niya? Masama ba ang kautusan dahil ito ay naghahatol? Hindi. Dahil ito ay nagbibigay buhay sa kasalanan na nagbunga sa kamatayan? Hindi. Ang kanyang sinabi, nagiging instrumento lamang ito ng kasalanan at kamatayan sa mga taong rebelde laban sa pamumuno ng Diyos. Kung ikaw ay nagmamahal sa Diyos, ikaw ay nakakaunawa, ay may malakas o malapit na relasyon sa Panginoon, ikaw ay nagiging masunurin, ang kautusan ay kaibigan mo, ito ay nagbibigay buhay. Ito ay nag-iingat sa'yo. Nagbibigay ng kapanatagan. Kasi kung lahat ng tayo sumusunod sa batas o sa kautusan, edi alam mo na walang magmananakaw na iyong kagamitan. Walang kukuha ng iyong buhay. At alam mo, ikaw ay minamahal ng Panginoon. Subalit, kapag ikaw ay rebelde sa Panginoon, hahabulin ka ng batas. Kaya ang kautusan man, talagang hahatulan ka. Kaya narito ang dalawang pagtingin sa kautusan. Hindi magkaiba. Depende yan sa taong pinag-uugnayan ng kautusan. Nabanggit mo na rin, no? Pero inuulit ko lang, sa paningin isang taong may relasyon sa Diyos ay napakabuti ng kautusan. Subalit sa isang tao na hiwalay sa Diyos, ay ang tingin niya sa kautusan ay ito ay pinipigilan siyang gawin niya, gusto niyang gawin. At ito'y maaaring sa kanyang kapahamakan. Ngayon, dumako naman tayo dito sa mga talatang mukhang nagkakaroon ng konting kalituhan. Paano may paliwanag ang sinabi ni San Pablo dito sa aklat ng Roma Kapitulo 7, talatang 8 hanggang 11. Gayun din naman sa aklat ng Unang Korinto, Kapitulo 15, mula talatang 54 hanggang 58, na lalong sumisigla ang kasalanan dahil sa kautusan. Ano mo talaga ang kapangyarihan ng kautusan? Napakahalagang maunawaan natin ang mga tekstong ito sapagkat ginagamit ito ng marami para sabihing ang kautusan ang siyang dahilan ng paglaganap ng kasalanan at kamatayan. Pero bago natin sagutin ang tanong na yan, ating balikan ang ilang basic facts. Una, ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. Alam natin yan sa 1 Juan 3:4. At pangalawa, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sabi yan sa Roma 6:23, di ba? Kaya nga, yun nga naman, kapag walang kautusan, walang pagsalangsang. At kapag walang pagsalangsang, walang kasalanan, wala na rin kamatayan. Kaya nga sabi nila, dahil sa kautusan, nagkaroon ng kasalanan at kamatayan. Kaya sa simpleng kaisipan talaga, ang sasabihin ng tao, dapat talaga wala na lang kautusan. Kasi kung walang kautusan, edi walang magkakasala. Kung walang magkakasala, edi hindi tayo mapapahamak. Pero hindi ito ang panukala ng Panginoon din naman. Maganda siguro, Pastor, ay iugnay na natin ngayon itong mga sinabi natin sa Roma 7, 8 hanggang 11. Sapagkat doon nababanggit ni Apostol Pablo ang tungkol sa patay sa kasalanan. Maaaring basahin niyo, Pastor Ben. Datapwat ang kasalanan ng makasumpong ng pagkakataon ay gumawa sa akin na sa pamamagitan ng utos ng sari-saring kasakiman, sapagkat kung walang kautusan, ang kasalanan ay patay. At ng isang panahon, ako'y nabubuhay na walang kautusan. Datapwat nang dumating ang utos, ay muling nabuhay ang kasalanan at ako'y namatay. At ang utos na sa ikabubuhay ay nasumpungan kong ito'y sa ikamamatay, sapagkat ang kasalanan ng makasumpong ng pagkakataon ay dinaya ako sa pamamagitan ng utos, at sa pamamagitan nito ay pinatay ako. Makikita natin, sinabi ni Apostol Pablo, na patay ang kasalanan kung wala ang kautusan. Tila malalim ang mga salita ni Apostol Pablo, di ba? Kaya ang ginawa ko, ako'y nagbasa sa Bible commentary. At aking napag-alaman doon ang isang napakagandang paliwanag tungkol sa salitang patay na ito.
Ang salitang patay ay hindi nangangahulugan, sabi sa Bible Commentary, na walang kasalanan. Sapagkat ang kasalanan, pansinin natin, panahon pa man ni Eva at Adan, ay naroon na ang kasalanan. Nangangahulugan ba na pag walang kautusan, walang kasalanan? Hindi. Hindi talagang patay na as in walang kasalanan. Sasabi nga sa Ingles, hindi daw siya non-existent. Naroon siya. Ang ibig sabihin nito ay hindi aktibo ang kasalanan sapagkat hindi natin nalalaman ang ating pagsalangsang. Ang kapangyarihan nito ay nalantad lamang nang inilarawan ng kautusan ang kasalanan bilang pagrebelde sa kalooban ng Diyos. Nakita mo, ang kasalanan ay nariyan na. Hindi mo nga lang napapansin na ito ay nariyan kasi hindi mo nakikita ang pagbibigay liwanag ng kautusan na kanyang ipinakikita ang kapangyarihan ng kasalanan na siyang gumagawa sa buhay mo pag iyong sinasalangsang ito. Ibig sabihin, tuloy-tuloy din siya sa pagkakasala, bagamat hindi lang niya nalalaman. Pero nung malaman niya, ay naging malinaw sa kanya ang kasalanan. Pero kahit hindi niya alam, ay siya nagkakasala. Kaya kung titingnan mo, kapag babasahin mo sa 1 Corinto 15:56, may sinabi doon na ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Na tila bagang nagkaroon ng kasalanan ng dahil sa kautusan. Pero ang ibig sabihin nito ay nagkaroon ka ng awareness o pagkakilala sa kasalanan ng dahil sa ipinakilala ito ng kautusan. So nangangahulugan lamang na hindi naman talaga ang kautusan ang masama. Ang bunga nito, Sister Lenny, nakita natin ang ating kahinaan sa tukso ng kasalanan. Na ano pat, wala tayong patutungan kundi ang kamatayan. At wala rin tayong magawa sa ating sarili upang labanan ito o pagtagumpayan ito. Kung magkagayon, masama ba ang kautusan dahil parang nagdala ito ng kamatayan? Ang sabi sa talatang 7, hindi. Kung tutuusin, dapat pa nga tayo magpasalamat sapagkat ang kautusan ang nagdadala sa atin sa pagsisisi at tamang relasyon sa ating Panginoong Jesus. Okay. So sa halip na isipin nating mawala na lang ang kautusan upang wala nang magkasala at wala nang mamatay, ay bagkus ang panukala ng Panginoon sa pagkabigay ng kautusan at makita natin ang ating kalagayan, ang ating kapahamakan, ay itinuturo tayo ngayon sa ating tagapagligtas. At yun ang gusto ng Panginoon at yun ang kanyang panukala. Ang kautusan ay aakay sa atin o magtuturo sa atin patungo sa Kanya. Okay, sa ating pagpapatuloy, magandang nalaman natin ang kapangyarihan ng kautusan na ano pat tunay na hindi natin ito dapat ipagwalang halaga. Subalit may mga talata din sa Biblia tungkol sa mga limitasyon nito. Kailan ba ang kautusan nawawala ng silbi? Maraming naniniwala na sa pamamagitan ng kautusan ay makakamit natin ang kaligtasan. Na tila baga sinabi, kapag mahigpit mong sinusunod ang kautusan, magkakaroon ka ng kaligtasan. Ito'y taliwas sa itinuturo ng Biblia. Bagkus maraming sinasabi sa Biblia, tulad sa Galatia 2:24. Anong sinabi doon? Hindi ito makapagpapatawad. May sinasabi din sa Gawa 13:39, hindi tayo nito maaaring ariing ganap. Sinasabi rin sa Roma 8:3, ito ay mahina sa laman. No? Kaya nitong ipadama ang kasalanan ng nagkasala, pero hindi ito nakapagpapatawad. Hindi niya kayang gawing tuwid ang masama, sabi sa Galatia 3:21. Dahil dito, hindi kaya ng kautusan na iligtas ang tao. Kaya lamang niyang ituro sa tao ang kanyang kasalanan. Kayang ituro ng kautusan o sabihin ng kautusan, nagkasala ka, pero wala rin siyang magawa para iligtas o tulungan ng tao. Katulad din naman ng salamin, kapag ikaw ay nagsalamin na marumi ang iyong mukha, hindi naman kayang linisin ang salamin ng iyong mukha. Ganon din naman ang kautusan kasi hindi naman siya ginawa para maglinis ng kasalanan. So mali ang paniniwala na ang kautusan ay makapagliligtas sa iyo. Ang mahigpit na pagsunod nito ay makapagliligtas sa iyo. Ito ang limitasyon niya, no? Ito ang kanyang
bagay na Kawalan ng silbi. sinasabing walang silbi. Kasi hindi nga siya makapagliligtas, hindi siya makapagpapatawad, hindi siya makapag-aaring ganap, hindi ka rin niya magagawang banal. Ang tanging magagawa niya ay nabanggit na natin kanina, ang kanyang kapangyarihan ay ang ilapit tayo sa tagapaglinis. Ituro tayo. Ituro tayo tagapagligtas. sa tagapagligtas na ang Panginoong Jesus. Ay, Sister Lenny, kung ang kautusan naman ay may ganong kakayahan, ay hindi na rin kailangan pumunta rito na ating Panginoon Jesus para mamatay pa sa atin. Tama. Ay di, sundin mo na lang ang kautusan at maligtas ka na. Ligtas Pero ka na. ipinakita nga ng Panginoon, hindi niya kasi ginawa ang kautusan para maging kasangkapan ng pagliligtas. Kundi ito'y talagang inireserba ng Panginoon na ang tao ay maligtas sa pamamagitan niya at hindi sa pamamagitan ng pagsunod. Ano ngayon kung magkagin ang kaugnayan ng kautusan at ng kaligtasan? Ang kahinaan ng kautusan, makikita natin, ay isang bagay na parang kung titingnan ko sa akin, mas nakakatulong pa nga ito eh. Kasi doon makikita natin na may dahilan pala ang Panginoon kung bakit may limitasyon ang kautusan. Ang limitasyon nito ay umuugma sa mithiin ng Diyos ng pagbigay ng kautusan. Tulad ng sinabi natin kanina, ang ituro tayo sa tagapagligtas. Kaya nga, kapag tayo ay sumusunod sa kautusan, naroon ang kaligtasan. Naroon ang kaligtasan. Nakikita natin ang pangangailangan sa tagapagligtas. So, tinuturo tayo ng kautusan, hindi paraan ng Diyos ang pagsunod sa kautusan para tayo maligtas, kundi ang kautusan ay itinuturo lamang tayo patungo sa tagapagligtas. So, sa puntong ito, ipansin natin na ang kaligtasan ay hindi nagbibigay sa atin ng kadahilanan upang muling labagin ang kautusan. Manakapay, ito'y nagbibigay ng kadahilanan na tayo sumunod na sa kautusan. Pansinin po natin mahal nating mga taga-subaybay, hindi ibinigay sa atin ang kaligtasan upang baliwalain natin ang kanyang kautusan. Ang kaligtasan ay hindi nagpapahintulot sa paggawa ng kasalanan. Ang kaligtasan ay umaakay sa pagsunod, hindi sa pagsuway. At nais kong pansinin natin ito ang paanyaya natin Panginoon Jesus, kanyang pinahayag sa Juan 14:15. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. So, ibig sabihin, yayamang tayo ngayon iniligtas na ng ating Panginoon, tayo ngayon mga ligtas na, hindi tayo nagbabaliwala sa kautusan. Manaka pa, itong pagsunod sa kautusan ngayon, ang kahayagan na tayo ngayon iniligtas na at meron ng relasyon kay Kristo. So, hindi ang makita natin dito ngayon ang kaugnayan ng kautusan at ng kaligtasan, ang kautusan ay naging kahayagan ngayon ng pagsunod na natin. Parang ebidensya. Ebidensya ng ating pagkakaligtas kay Kristo. So, napakaganda po. Dito sa pagpapatuloy natin pag-aaral, sa Galatia Kapitulo 3, talatang 10 hanggang 14, ay may binabanggit namang panibagong termino ito na sinasabi, sumpa ng kautusan. Ano ba ang kahulugan nito? Ang salitang ito, na sumpa, ay nakaugnay sa Deuteronomio 28. Na kung saan noong panahon ng Israelita, sa panahon ni Moises, ang kanyang kautusan ay may mga sinasabing kapag hindi mo nasunod, ito ay mayroong mga sumpa, kaakibat na sumpa. Subalit kapag nasunod mo, ay mayroon ding kaakibat na pagpapala. Ito ay lahat-lahat sa buong Kapitulo 28 ng Deuteronomio. No? Kaya nga, dito rin ginamit sa Bagong Tipan ang salitang sumpa. Ang problema, maliban kay Jesus, Enoch at kay Elias, lahat tayo nakakalabag sa kautusan. So, makikita natin na tila bagang tayo ay karapat-dapat lamang na tumanggap ng sumpa. At papansinin mo pa, napakahigpit ng kautusan. Malabag mo lang ang isa, sabi sa Santiago 2:10, ano sabi? Sinira mo lahat. Sinira mo na lahat. Kaya nga, ang lahat ng tao ay natural na nasa ilalim ng sumpa. Kasi nalalabag mo eh. Sapagkat ang tayo lumabag sa kautusan ay mayroong sumpa. At ang kabayaran ay kamatayan. So makikita natin, para talagang napakahirap, no? Subalit, ang sinasabi ni Apostol Pablo, tanging ang kamatayan lamang ng Panginoong Jesus ang makaaalis ng sumpa. At ang ating pananampalataya sa Kanya
ang kanyang pag-ibig sa atin, ang kanyang pagtubos sa atin. Ito ang makapagpapalaya sa atin sa sumpang ito ng kamatayan na dinadala ng ating paglabag o pagrebelde sa ating Panginoong Jesus. So ang solusyon ay hindi yung alisin ng kautusan upang hindi ito malabag, kundi ang solusyon ay ang tayo ngayon ay kumilala kay Jesus, manampalataya, na siya ngayon ang siya mag-aalis sa atin sa sumpa ng kasalanan. Pansinin mo, Pastor Ben, sa talatang 13 ay sinabi doon, ang Panginoong Jesus ay itinuring na isinumpa. Doon, kaya nabanggit, nagamit yung salitang sumpa doon. Dahil doon sa sumpa ng paglabag. Kaya, inako ng Panginoong Jesus, nung siya'y mamatay sa krus, inako niya lahat ng sumpa na dapat sana ay sa atin. Tayo ay kanyang inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay na ating pinananampalatayanan. Siya kasi ang kumuha ng ating lugar, ay tayo yung dapat magbayad, tayo yung mga isinumpa sa kamatayan. Pero sa kabutihan ng ating Diyos, kinuha na niya yung sumpang ngayon, siya na ang ngayon ang napako sa cross, kasi binabanggit na pag nagkasala, talagang ipapako sa cross. Kaya kinuha na ng ating Panginoon upang kung magkagayon, mapalaya tayo sa sumpa ng kasalanan at kamatayan, at siya na ngayon ang nagbayad dito doon sa cross. Kaya marapat lang na panampalatayanan natin ang ginawang ito ng Panginoong Jesus. Kaya nga sa talatang 13, anong sabi ng Apostol Pablo, ang matuwid ay nabubuhay sa pananampalataya. Okay, maraming salamat. Tayo po ay talagang dumako na sa pagtatapos na muli ng ating pag-aaral. At tingnan po natin ating leksyon, mga kapatid at mga kaibigan. Ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus ay hindi nag-alis sa kautusan. Sa kabaliktaran, ito ay makapangyarihan na gayag ng pananatili pa ng kautusan. Nang ang ating unang magulang ay nagkasala, maaring alisin ng Diyos ang kautusan upang kung magkagayon, hindi na sila mapahamak. Subalit hindi iyon ang panukala ng Diyos. Ang kanyang panukala, dahilan sa kanilang pagkakasala, ang kautusan ngayon ay nagtuturo sa kanila ngayon patungo sa tagapagligtas. At ito'y nagpapahayag na yayamang narito ang tagapagligtas, tanggapin natin siya, kilala natin siya. Hindi solusyon ang pag-alis sa kautusan o pagbaliwala sa kautusan, kundi ang solusyon ng Panginoon, ang kautusan din, kung ating susundin, ay ituturo nga tayo sa tagapagligtas, at sa ganitong paraan ay ang Diyos ay makakagawang makapangyarihan sa ating mga buhay. Ito'y nangangahulugan na ang sinuman sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya ay maaaring mapatawad sa ating mga kasalanan at maibalik ang ating relasyon sa Diyos, at ang tayo mabuhay na hiwalay na sa kasalanan at tayo ay mamuhay na matuwid na sumusunod sa kanyang mga kautusan, hindi para tayo maligtas, kundi para ipahayag na natin ang ating pagmamahal sa Diyos na gumawa ng pagliligtas sa bawat isa atin. Sana po, minamahal ng mga kaibigan, ang ating pong pag-aaral ay naging kapaki-pakinabang sa inyong lahat. At sana po ay nakapagbigay ito ng liwanag na tayong lahat, sa halip na magbaliwala sa kautusan ng Diyos, ipahayag natin ang pagmamahal natin sa Diyos sa pamamagitan ng pag-iingat ng kanyang mga utos. Muli po, pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyo, at dumako na po tayo ngayon sa ating closing prayer. Minamahal namin Diyos na nasa langit, maraming salamat po na kami po inyong muling sinamahan sa ginawa po namin pag-aaral ng isang napakahalagang paksang ito sa inyong banal na kasulatan. Ama, ang aming pong dalangin, sa pamamagitan nawa ng pag-aaral nito, lalo lamang po kaming naakay, tumingin sa inyo, kayo ang aming kaligtasan, sumunod sa inyo, sapagkat kayo aming minamahal na Diyos, at ang kami po pang ipalagi ang masumpungan, nagagalak na lumakad sa daan ng katuwiran na nagpapakabanal, na patuloy na lumalapit sa inyo at patuloy na naghahanda sa inyong malapit ng pagdating. O banal na Diyos, tangi pong itinataas namin sa inyo lahat namin mga taga-subaybay. Ang lahat po ng sa kasalukuyang ito ay nakikinig at nanonood ng programang ito. Mangyari nawa, Panginoon, ipatong po sa kanila ang inyong makapangyarihang kamay. Managana po sila, Panginoon, sa inyong pag-ibig, sa inyong mga kabutihan, sa inyong mga kagalakan at mga pagliligtas. Salamat po sa pagtugong muli sa aming mga dalangin. Alang-alang po ang lahat sa dakila at banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po, at naway ang masaganang basbas ng langit ang managana sa inyong lahat. God bless you all.